Sir Juni, magandang gabi po sa inyo, si Henry at si Karen. Joining us via Zoom. Magandang gabi po, Sir Juni. Magandang gabi, Si Henry po Karen. at si Magandang gabi Karen. po, sir, sa ating po mga manonood. Apo, Sir Juni, kumusta ho ang pangkalahatang sitwasyon sa buong Mindanao? Ilan na po ang casualty at gaano po kadami ang napinsalang mga bayan at lalawigan? Sa ngayon po, kung casualty ang pag-uusapan, meron pong naiulat na 19 na mga kababayan nga po nasa kasawayang palad ay hindi nakaligtas dito sa nangyaring lindol. Again, this is initial information po for verification and validation ng ating pong management of the dead and missing cluster. Doon naman po sa mga apektado po, meron din pong 147 na injured at meron pong sa ngayon 6 na more or less na i-report po na missing. Doon po sa mga kababayan nating apektado, kanina po merong 10,000 na mga pamilya na lumikas po dahil nga doon sa tsunami warning. Pero sa ngayon po inaalam natin kung may nakauwi na dito dahil nga binaba na rin po ng DOST FIVOX, kinansela na po yung tsunami warning. Meron din pong 700 affected families na naiulat po na apektado nga po nitong nangyaring lindol. Ano po ang talagang mga bayan at lalawigan ang napuruhan ito? Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay yung mga lugar po, Sarangani, General Santos City, ganun din po yung Davao Occidental at saka sa some coastal areas po sa Sultan na Kudarat. Pero as we speak, sir, nandun po yung mga tipo, yung ating mga rapid damage and needs assessment ay nagsasagawa po nitong hapon ang kasama na doon nandun para to oversee itong response operations at mga pangangailangan ay yung aming pong Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros. Sir Juni, dahil nga po gabi na at magsisimula na nga po magdilim ang paligid, magtutuloy-tuloy pa rin po ba ang search and rescue operations? Will it go on 24 hours? Para naman po kasi yung window period po na ating pong sinasabi para naman po sa mga posibleng survivors po, Sir Juni. Tama po, yung ating po mga search and rescue teams ay nandoon para po maisiguro nga po na kung may mga kailangan sagipin ng mga kababayan natin at lalo na rin po kasama dyan yung structural integrity assessment doon sa mga gusali at sa mga kabahayan. So wala po ito kahit po gabi may mga mekanismo at mga equipment na gagamitin naman po na pwede sa gabi. As for the mga kumbaga yung mga lindol po, yung mga aftershocks, Sir Juni, medyo marami rin po daw na re-record ang FIVOX, tama po ba? So ano po ba yung mga safety precautions po natin para naman dito? Tama po, doon nga po sa mga recorded na aftershocks as of kanina po mga 2 PM meron nang naitala na 258 aftershocks. Nagre-range po ito 1.3 to 6.7 na magnitude. Kaya nga po sa mga kababayan natin yun yung paalala natin na maging alerto po dito sa mga nangyayaring aftershocks. Kapag wala pa pong assessment doon sa mga gusali o sa mga lugar o sa mga makabahayan po ay wag po munang babalik doon sa loob ng mga gusali na yon hanggat walang structural integrity assessment ng mga engineers man ito, safety officers or yung mga DRRM workers natin doon sa kanilang lugar. Sir Juni, may mga gusali ba kayo like mall, kapitolyo, simbahan, eskwelahan na ngayon ay gumuho at doon kayo nakasentro na may hinahanap kayo na posibleng naguhuan ng mga tao? Meron ba? Sa ngayon po wala pa tayong nakukuhang report na kapareho po nung nangyari sa Pampanga po kung mapapansin niyo yung buong guho nung gusali, wala pa po tayong nakukuhang ganoon. Bagamat may mga nakuha na po tayong reports na mga some parts of their building po ay bumagsak pero hindi ka pareho po nung parang buong gusali po talaga. Sana nga po wala na tayong makuhang ganoong pangyayari po na insidente but as we speak nga po ay kinukuha natin yung mga datos na yon sa iba't ibang lugar doon. Wala namang mall sa mga key cities na grabe heavily damaged, pinsala.
Kung heavily damaged po, wala pa tayong nakukuha na ganoon. Bagamat as in some of the malls in Jensan and then in some areas also ay meron pong mga naiulat nga po na some parts lang po ay may mga bumagsak na parte ng gusali. Opo. What about tulay? Kalsada ng mga nabiyak, naghiwalay, nasira, Sir Juni? Opo, kanina po merong initial na report na 5 tulay po na merong mga damage nga po but in terms of the extent and the cost of damage dito sa mga areas na ito ay hindi pa po natin ito nakukuha sa ngayon. Sir Junie, could you give us also parang general overview sa mga areas po na apektado tungkol naman po sa power, yung may kuryente, may supply po ba ng kuryente o kawalan, communications, yung mga linya po ba ng komunikasyon ay down pa rin po ba, supply ng tubig, ito po yung mga basic commodities, basic needs po ng ating mga kababayan dyan. Opo, kanina nga po sa isinagawang pagpupulong po noong National Interagency Coordinating Cell, yung iba't ibang ahensya po kasama na dyan yung DOE ay nag-ulat nga po na merong 4 power generation facilities na nag-sustain po ng damage. Ganoon din po from the DOE naman po or rather DOH ay meron din mga health facilities ang nangangailangan ng mga emergency power dahil nga po wala pong kuryente doon sa mga in some of these areas. And then meron din po mga naiulat coming from the other agencies kasama po diyan yung sa DepEd po sa DepEd kanina sinasabi nga po na merong mahigit 6,000 na apektado na mga eskwelahan at meron din pong 3.2 million na mga mag-aaral po ang kasama doon sa kumbaga naapektuhan at nakaranas nung paglindol lalo nga po ngayon ay unang araw po nung yung pagbabalik eskwela nga po. Apo, paano yung mga anong napag-usapan doon sa mga estudyante na yan na pagbalik sa klase saan sila muna magkaklase? Mayroon na bang napapag-usapan ho? Sa ngayon po wala pa muna, suspended pa yung mga klase po dun sa mga lugar specifically itong region 11 at saka sa Region 12. Hindi pa po napag-usapan. Unang-una po, ang una kasing dapat na, or rather, ang unang ginagawa ngayon ay yung structural integrity assessment dito sa mga eskwelahan na ito. At kapag nagawa na po yun, ay dun pa lang po masasabi na kung alin pong mga eskwelahan ang pwede nang gamitin kapag nagbalik eskwela or ang mga eskwelahan din po na hindi pa munang gamitin dahil kailangan pang ayusin o kaya magsagawa ng mga retrofitting. Two questions ulit, Sir Juni. Yung mga ospital, kumusta yung mga wala bang mga pasyenteng kinakailangan evacuate, dalhin sa ibang lugar dahil delikado yung kanilang kinatatayuan? At pangalawa, yung mga gasolinahan, kumusta? Wala bang peligrong pinag-aalala tayo? Base naman po dun sa ulat ng Department of Health, merong mga health facilities tayo, mga ospital na nagkaroon po ng mga minor damage, specifically po dito sa Regions 9, 10 at saka sa Region 12. Minomonitor naman po ng DOH itong mga operations doon except po doon sa mga nabanggit ko na kailangan nga po ng emergency power. Kanina po nung nangyari yung lindol, syempre po lumabas lahat ng mga pasyente at saka ganun din yung mga medical personnel as part of the standard operating procedure. Pero after nung mga structural integrity assessment ay meron na rin pong mga nakabalik na doon sa loob ng gusali. Yung mga gasolinahan natin, anong report sa inyo? Sa mga gasolinahan naman po nabanggit kanina from the DOE na meron pong mga ilang mga gasolinahan po specifically nabanggit kanina 5 gasoline stations that sustained minor damage. Nagresulta nga po ito sa pagkalimita nung fuel supplies from these gasoline stations. Kasama po dito yung doon sa General Santos City, sa Davao City, sa Davao or rather sa General Santos City at ganoon din sa Davao po ilang 3
tatlo po bale sa Davao City na mga gasolinahan ang naiulat nga po na nagkaroon po ng mga minor damage din. May mga malalaking depots po ba, Sir Juni, na kailangan i-shutdown po muna siguro or i-close down? May mga balita po ba na may mga heavily damaged na mga oil depots po sa rehiyon po? Opo, yung meron po nga naiulat kanina na 4 power generation facilities no that sustained damage. Bagamat yung dalawa po doon out of the 4 ay inaibalik na rin po no yung operations no, habang yung dalawa naman po no are targeted for restoration by June 10 po or rather June 10 to June 13 po ang tinitingnan na maibalik yun. Pero ayon po sa DOE, kahit po meron pang dalawa no, na under restoration, yung Mindanao grid naman daw po it remains stable dahil mas bumaba naman daw po yung konsumo, so stable pa rin naman daw po yung supply ng kuryente But I doon. mean, Sir Juni, siguro follow-up na rin po, yung mga imbakan po, malalaking imbakan ng langis, mga oil depots po, meron po bang mga reports po na heavily damaged? Kung pagbabasahin po natin yung reports from the DOE, ito pong mga power affected na critical facilities no and generator and then depots also no. Mga minor damage so far ang naiuulat po sa atin. Siguro sir, ano na rin natin yung mga evacuation centers siguro. Kumustahin po natin ilan po yung naka-set up at kumusta naman po ang mga tumuloy po doon? Ilan po ang mga nasa evacuation centers po, Sir Juni? Sa ngayon Karen wala pa kami nung kabuuang datos nung number of evacuation centers, bagamat may naniuulat na kanina na 10,000 pamilya na nag-evacuate no, kasama diyan both yung doon sa dahil sa lindol no at saka doon sa tsunami warning na yung mga nasa may dalampasigan ay nag-evacuate din po no. Yung apektado naman po na 700 families no on top of that no ay hindi naman po nasa loob ng evacuation center. Kumusta ang paliparan at pantalan, Sir Juni? So far po sa paliparan kanina naiulat yung General Santos International Airport ay meron pong damage din kaya nagkaroon nga po nung mga rerouting nung mga flights no. Even sa amin po yung mga lumipad from the central office kasama si Yusek Cabreros, yung eroplano po ng Armed Forces of the Philippines ay sa Davao po lumapag and then nag-chopper na lang po going to General Santos City. Sa mga paliparan po we're trying to get that information from the Philippine Ports Authority no as we speak no, pero so far po wala pa tayong natanggap no ng mga pantalan po na apektado or na tigil operations po. Ang supply ho ng pagkain, basic commodities, wala pa namang napapareport na may pagkaantala na at baka any moment magkaroon po ng wag naman panic buying or shortage. Pagdating naman po sa food and then including po yung mga non-food items naka-preposition na po kasi ito dati pa man doon sa ating mga regional offices at yung iba po ay doon na rin mismo sa mga local government units. So hindi po natin nakikita ang kukulangan ito. This is led by the Department of Social Welfare and then Development po ng DSWD. Nakasama rin po ni Yusek Cabreros kanina si Yusek Dayan Kahipe po para tingnan po itong kalagayan doon at saka yung damage at yung pangangailangan. May we know spokes ang inyong hotline. Saan kayo direkta agad makokontak para doon sa mga kababayan natin at sa mga LGUs and other stakeholders na kailangan pong immediately ay makapagparating sa inyo ng mga concern? Opo, sa mga pangangailangan po kung kakailanganin pa rin ng mga search and then rescue or retrieval, ang numero pa rin pong pwede nilang tawagan ay yung Unified 911. Ito po this is being run by DILG. Kung yung mga concerns naman po ng mga para doon sa NRIM OC kung may mga gustong tumulong or mga kakailanganin pong mga impormasyon ang amin naman pong hotline ng NDRM Operations Center ay ito nga pong 8912-3046 at 8912-5668. Okay, sige. RHTV, pakikuha nga ninyo at pakiran natin sa yung mga number na binabanggit sa crawler na lang siguro. Crawler nga natin para mai-inform Sir Juni, natin. paulit-ulit daw ng mga contact numbers, isusulat ko na rin.
Opo, yung kung kakailanganin po ng mga search, rescue and retrieval po, ito pa rin yung unified na 911 na ito po ay pinapatakbo ng DILG at then papunta po BFP, PNP at sa ibang mga response agencies. Yung sa NDRRM Operations Center naman po, yung hotline ay 8912-3046 at 8912-5668. Alright. Sir Juni, maraming salamat po for joining us this evening. Mabuhay po kayo at naway bigyan pa kayo ng ibayo lalong kalakasan sa inyong paglilingkod sa bayan. Good evening po, Sir Salamat. Juni. Good evening po at maraming salamat po. Thank you. Si Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Balansyado.